Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na ulat ang nilabas ng kilalang news anchor na si Mr. Ignacio kamakailan kung saan ipinahayag niyang kasama niya ang batikang atres na si Miss Soriano at si Pangulong Kuting ng Norte sa isang session na nag-udyok ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa kanyang programa, ibinahagi ni Mr. Ignacio ang mga detalye ng insidente na agad namang kumalat sa social media at iba pang news outlets. Ayon sa kanyang pahayag, isang sorpresa ang pagkikita na ni Miss Soriano at Kuting sa nasabing session na karaniwang nauugnay sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o di kaya pulburon. Isang hindi inaasahang pangyayari ito. Hindi ko akalain na makikita ko sina Miss Maricel at Mr. Kuting sa ganitong sitwasyon. Pareho silang kilalang personalidad at ang ganitong balita ay tiyak na magdudulot ng malaking usapan. Si Miss Soriano, isang haligi ng industriya sa pelikulang Pilipino, ay kilala sa kanyang mga natatanging panggap sa telebisyon at pelikula. Sa kabilang banda, si Mr. Kuting ng Norte, ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay isang prominenteng figura na sa larangan ng politika. Ayon sa ulat, naganap ang nasabing session sa isang pribadong lugar sa Maynila na dinadayo ng mga taong sangkot sa paggamit na ipinagbabawal na gamot. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong dahilan ng kanilang pagdalo sa nasabing lugar, ngunit ang insidente ay nagdulot ng matinding kontrobersya. Agad namang naglabas ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting ng Norte na nagsasabing walang katotohanan ang mga alegasyon at nagbabalak silang magsampa ng kaso laban kay Mr. Ignacio dahil sa paglabas ng maling impormasyon. Ganito rin ang naging tugon sa kampo ni Miss Maricel na iginiit na walang kinalaman si Miss Soriano sa anumang iligal na gawain. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga detalye ng insidente. Ang Commission on Human Rights at iba pang ahensya ng gobyerno ay nakatutok sa kaso upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng kontrobersyal na ulat na ito. Ang balitang ito ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko habang naghihintay ng karagdagang detalye at paglilinaw mula sa kinaukulan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa Hong Kong at sa ano? Pwede ba sa Japan na pigilan ng gobyerno yung ano nila? Kung nagbayad ng, ganun lang naman yan, di ba? Nag-organize sila, nagbayad sila ng venue. Isama nyo, isama nyo nga yan si Arnel. Biglang biglang nanawagan na magbati-bati. Utot mo. Normal sa gobyerno yung mayroong oposisyon. Kailan ba? Kailan ba mayroong gobyerno na wala naninira? Sila Lenny nga di ba? Dumadayo pa ng ibang bansa. Si Maria Ressa. Wala pong talab. Sa gobyernong tapat, sa gobyernong may nakikita yung tao na ginagawa, sa gobyerno na nararamdaman mo yung serbisyo, walang epekto yung paninira. Pero sa gobyerno na tokes lang, no? Sa gobyerno na hanggang hanggang paninira lang ang kaya. Balik natin dito kay Arnel. Baka wala kang ideya na sa nangyari sa Pilipinas Nakasalang sa Kongreso EJK nung war on drugs, kahit tapos na yung gobyerno ni Duterte, sinalang pa rin nila. Sasabihin mo, wag manira. O ano pa nakasalang? Gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. Ano purpose sa tingin mo? Purihin si Duterte, kaya nila sinalang? Utot mo. Putya, nakasalang sa Kongreso, yung isa pa. Parang walang kamalay-malay tayo ron. Yung pala, inuugnay na si Alice Go.
Kay Duterte na naman. Pinasasama ng pinasasama. Ganito gimmick ng mga yan eh. Ginagawa nila masamang tao si Alice Go. Kahit 99% ng Pilipino hindi kilala yan. Pinapasama nila. Pag masamang masama na, iugnay na nila kay Duterte. Inunahan na natin para hindi na sila maglakas loob. Doon din patungo eh. Yung Rappler, meron na ngayong nagsulat na yung Rappler. Ang si Alice Go ay kagagawan ni Duterte. Imagine niyo. Dahil ang Pogo ay naganap kay Duterte, si Alice Go may kinalaman sa Pogo. Kaya ang lumikha kay Alice Go ay si Duterte, anak ng pupa. O yan Arnel, malapit ka na matigok. Kasi mukhang yun yung inutos sa'yo. Pigilan ng mga maisog sa iba't ibang bansa. Piyari ka. Imbis na wala na kaming alam tungkol sa pinagagawa mo. Di ba? Alam mo Arnel, yung hindi makapagpigil sa maisog, sinususpindi. Ikaw, Arnel, paalala ko sa iyo, yung mga sinuspindi na yun, elected by the people. Ikaw, hindi ka elected. Appointed ka lang. Kaya gawin mo na ang lahat ng nasa powers mo, makiusap ka na. Para walang magmaisog. Pag may mga nadalawahan ka na maisog, laglag ka na tsak. Ang daming problema ng OFWs. Narinig nyo ba si Arnel? Ngayong magmamaisog na kayo, puta, bigla kayong pipigilan. Huwag natin sisiraan si Pangulong Marcos. Dahil ano yan, Pangulo natin Pilipinas yan. Di ba? Ganun lang yan eh. Akala nyo madadaan nyo kami sa mga... tama naman, mabait ka sa mga OFWs, magalang ka sa mga Duterte, pero siyempre, iba na nakataya dito, di ba? Iba na nakataya dito eh. Yung pagiging cabinet official. Tsak yan, pag may nagmaisog niyan, may malalaglag sa inyo. Kada may maisog, merong sinususpindi. Puta, hindi ka lang sususpindin. Hindi ka na ma-elected. Yung elected nga, nasususpindi. Pero hindi yun yung dinadahilan. Madali lang naman yun eh. Kaya malapit ka na, Arneo. Huwag kang mag-alala. Diba, hindi naman pumapapil yan ha. Ang dami ng issue ng mga OFW. Pumapil ba yan? Ngayon ka papapil na aawatin mo yung maisog. Hindi nila masabi na maisog. Pero yun na rin yung ibig sabihin nun, di ba? Huwag natin sisiraan. Huwag sisiraan. Ano kami bata? Hindi nyo kami mapapaikot. Yung naninira, yung mga kakampi ni PBBM. Tignan mo nga yung nakasalang sa Kongreso ngayon. Paninira lang kay Duterte. Yun nga lang. Imbis na masira si Duterte, putya, yung gobyerno na to nasisira. Tignan niyo yung mga mangingisda, di ba? Sabi nila. Ulitin naman natin ha. Huwag kayong mainip sa pagpaulit-ulit ako. Yun talaga eh. Ulitin na naman natin, di ba? Ano sabi ng mga mangingisda? Hindi kami pinangisda nung panahon ni Pinoy. Nakabalik kami ngayong panahon ni Duterte. Ngayong panahon na ni Marcos, pinipigilan na naman kami. Paano po kami yung mabibigyan ng seguridad? Meron na ba kayong ayuda? Wala kaming pakialam sa ayuda. Ganun po ang naging usapan eh. Pero may mga tanim sila na hindi mangingisda. Yun po yung naninisi kay Duterte. Hindi naman mangingisda yun eh. Pakinggan nyo yung mangingisda. Walang pakialam yung mga mangingisda. Maisog utot mo. Kayo ang salot. Salot pala kami. Bit narito ka sa akin. Doon ka makinig sa mga walang kwenta nyong vlogger na ang pinag-uusapan yung iskandal ni Maharlika. Naknang po. Kaya na ba... Mga banban talaga eh. Pasalamat po tayo pero wag po niyang pipigilan
yung mga sinasabi ng tao. Okay naman, hindi ko naman inaalis yun. Sinasabi ko nga, tao ni Duterte yan eh. No? May umamin. Kaya daw sila narito. Panay fake news daw yung mga vlogger nila. Kaya lang, wag po nating, eto po si Duterte po ang dami po nanira. No? Ang dami po nanira, tinawag siyang kriminal sa ibang bansa. Pinasasama yung war on drugs. Pero hindi niya po pinigilan. Wala po siyang rallying pinigilan. In fact, walang paunti ng paunti yung nagrarally nung panahon ni Duterte. Bakit? Po siya, galit na nakita niyo yung mga kabataan na nagrally. Tapos merong nanay doon na nagsalita sa megaphone. Pinag-aaral kayo ng gobyerno. Sinabayan yung rally ng mga estudyante. Ibig sabihin, no? Nakakatawa. Nakakatawa. Tinanong ko, paninira sa akin ito. Pasensya na kayo. Nakakatawa. Sabi ng isa, sabi ng isa, tinanong ko, bakit kayo narito? Fake news daw kasi. Yung mga vlogger nila. Panay chismis kasi. Okay. Alam mo, Arnel, very basic yan. No? Yung karapatan na tumutol, karapatan na magpahayag ng pagsalungat. Basta hindi ka nananawagan na yung ibagsak o hindi ka nananawagan ng marahas na pagpapatalsik sa gobyerno. 'Di ba? Basic 'yan eh. Kaya wag niyong pipigilan. Kahit maganda pa yung pagkakasabi mo, yun din yun eh. No? Ginagawa ninyong napupuna lang natin, ginagawa ninyong wag niyong ipatanggap sa Pilipino na dapat ipagbawal yung mga rally o wag na masamang gawain yung pagrarally. Hindi po. Yun po ay pagpapahayag. Kung gusto nyo manawagan na Sara resign, mag-rally kayo, walang pumipigil. O yun lang nga lang, nakakahiya. Dahil wala nga pumipigil sa inyo, wala rin sumasama. Pero yung maisog na nakita natin na napakaraming na lumalahok, bakit nyo pipigilan? Yan ang sentimiento ng tao. No? Tama naman yun. Maganda yung pagkakasabi mo. Pero wag mo kaming paikutin na magandang pagkakasabi. Sawa na kami sa mga magagandang pananalita. Si Pangulong Marcos maganda magsalita eh. Pero ang gusto namin aksyon. Doon na kami sa palamura. Sa hindi maayos. Pero ang mensahe, tagos sa puso. Pangkape Boss Bad, shoutout sa mga taga New Zealand. Thank you very much sa Ayan. Sa $5, 5 New Zealand dollars. Okay. Punta po tayo rito sa iba. Ito po, kahapon tinalakay natin, di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, lahat ng, di ba yung pinagtatawanan nga natin, anong aksyon? Di ba sabi niya, lahat ng pwedeng gawin. O ito po, Mr. President, ayan po, ngayong araw lang to, sabi ng China, China is keeping its door of dialogue and communication open with the Philippines amid an escalation of their territorial dispute in South China Sea. Chinese statement on May 29 comes in response to President
Ferdinand mag-concern. Di ba sabi ni Pangulong Marcos na yung panghuhuli ng China sa mga trespassers di umano, yung consider nilang trespassers ay escalation. Ito na po sagot ng China. Worrisome and escalation of the situation. Di ba sabi ni Pangulong Marcos yan? Kaya talong-talo tayo pagdating sa propaganda eh. Alam nyo, talo tayo sa propaganda sa China. Sinabi ni Pangulong Marcos, siyempre, propaganda yun na sasabihin niya na China talaga yung nag-escalate. Agad-agad sumagot ang China. Open kami sa dialogue. Yung pinag-aalala ni Pangulong Marcos na ito ay worrisome at ito ay escalation of the situation. Di magdialogo tayo. O yan, hinahamon tayo ng China na makipag-dialogue. Ano isasagot natin? Hindi po pwedeng makipag-dialogue basta-basta. Bakit? Pinasasama pa ng Congress yung gentleman's agreement eh. Tapos makikipag-agreement tayo sa China. Hindi po ba? Pinasasama pa eh. Pasasamain pamuna ng Teka, may nagpakape. Boss, paki-greet birthday kay Tay Amik, TV45, YCO Food at BP Sara. Happy birthday, Tay Amik, ayon kay BJA Solo po Surveyor. Okay. At saka kay BP Sara. Thank you very much, BJA. Ano na yung sinasabi ko? O yun. Ang galing nung nila nung balik nila sinasabi nila, escalation yan. Ayaw natin yan. O sabi ng China, ayaw nyo pala, mag-dialogue na tayo, Mr. President. Hindi po pwede. Agad-agad. Ayan ang problema, no? Kasi may kanya-kanyang agenda. May kanya-kanyang agenda dito sa gobyernong ito eh. Kinakailangan masiraan muna yung mga Duterte. Kung ang purpose lang po ng ating pamahalaan ay matahimik yung West Philippine Sea katulad ng gusto ng mga mangingisda, di makikipag-dialogue na. Di ba sinabi ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat para una, hindi na tayo bombahin ng kanyon, water cannon. Ikalawa, makapangisda yung mga mangingisda. Huwag niyo pong sabihin yan sa mga dyaryo. Huwag niyo pong sabihin sa media. Sabihin niyo po yan sa China. Very willing na. Ito, very willing. Yung China na makipag-dialogue. Tayo na naman ang lalabas na masama niya. Pag hindi kayo nakapag-dialogue, Mr. President, wala talaga. Ang dali ng palabasin ng China yan. Alam niyo po, magtapatan na tayo mga kapatid, no? Akala ninyo tayo lumalabas tayo mabuti, mabait, maraming sumusuporta sa atin sa ibang bansa. Etong mga sinasabi niyong sumusuportang ibang bansa, ano ba katangian ng mga bansang mayayaman? US, UK, Russia, Germany, China, Japan, etc. Pwera sa China. Lahat na nabanggit kong lugar, France, pati Netherlands, akala nyo sa history yan, Netherlands, yan, mababait na tao yan, yung mga nakasentro yung ICC, akala nyo mabubuting mamamayan yan. Pag pinag-aralan nyo yung world history, yan yung mga una ng bihag Afrikano para itinda bilang mga alipin. No? Etong mga binanggit kong lugar, mga bansa, akala nyo mataas ang tingin nila sa Pilipinas? Yung mga bansang yan ay mga bansang mananakop. Yung mga bansang yan, mga bansang nagtayo ng imperyo. Russian Empire, German Empire, US Empire, UK Empire, Japanese Empire. Wala pong pagkilala yan sa mga taong dungo. Wala pong pagkilala yan sa mga taong sunod-sunuran. Kikilalanin ka lang ng mga tao na yan kung ikaw ay matapang katulad ng dating Pangulo. Kaya kinikilala siya eh.
Akala nyo lang? Akala nyo ba yung Ukraine, kinikilala nila, matapang to? Hindi. Tingin nila dyan, uto-uto yung Ukraine, bigyan lang natin ng pera para hindi na tayo lumaban dyan sa Russia. Ano tingin sa atin? Yung water cannon pa lang, ayaw na natin lumaban. Wala pong... Iba po mag-isip yung mga tao na yan. No? Yang mga tao na yan, mga mananakop, nung unang nasa dugo na nila yung pagiging superior. Kaya sa kanila, dalawa lang ang tao, superior at inferior. Yung mga inferior, mga ano lang nila yan, utos-utosan. Kaya ganun tayo ituring ng mga hinayupak na yan. Yung mga pumapalag lang sa kanila, yun lang ang ginagalang nila. Bakit nila ginagalang si Duterte? Minumura sila ni Duterte. Naintindihan nyo? Mag-aral kayo ng kasaysayan. Never na humanga. Yung mga yan, yan yung mga nanguhan ng mga alipin sa Afrika. Yan yung mga nagnakaw ng kayamanan ng buong mundo. Tapos sasabihin nyo na ang Pilipinas kagalang-galang sa mga yan. Hindi po. Paano kayo gagalang yan? Tubig lang nga, hindi natin kaya ipagtanggol yung sarili natin. O Espanya pa, lahat yan mga yan. Lahat ng mga tao sa Europe, panay mga mananakop yan. Kala nyo ngayon, dahil ano na sila, yung mga kain-kain na lang, yung turista na lang kayo. Netherlands, ICC na yan, puta, magsisi muna sila sa mga ginawa nilang pagbebenta ng mga alipin mula sa Afrika. Bago nila tayo diktahan kung paanong wastong pamumuhay. Kaya wala po silang kabilib-bilib sa atin. Yan po ang katotohanan. No? Huwag nyo sabihin, ano tayo, maganda kalagayan natin sa international community. O sige, pagbigyan natin. Anong sinasabi nyo magandang kalagayan? Kamakailan lang nagpunta si Pangulong Marcos sa Amerika. Kamakailan lang din pinagmalaki na tayo. Eto na yung Eto na yung binunga ng pagpunta ni Pangulong Marcos sa Amerika. Eto na yung nagre-represent sa mayayamang kumpanya na US. Willing na sila. Willing, may tawag doon Teka lang titignan ko lang kung anong tawag May tawag doon sa ano na yan Sa may US Trade Mission, di ba? Nagpunta rito, US Trade Mission, nare-represent nito yung mga malalaking kumpanya, no? Willing sila mag-invest sa Pilipinas. Kailan lang po yan? Kailan lang sila nagpunta dito, US Trade Mission? Ayan, dala-dala raw nila. Kailan ba yan? 3/11, March 11. March 11. Pumunta rito yung mga yan. Ang dala-dala nilang kumpanya, yung Microsoft. Alam nyo na yung Microsoft, di ba? Etong lahat ng natin, Windows, yan. Lahat ng gumagana ng computer, Microsoft. Tapos itong Google. Yan, itong YouTube, Google to Kasama dyan. Tesla, etc. Mag-invest daw sa Pilipinas. Tayo po ang numero 1 kapartner na US dito sa Southeast Asia. Katunayan, tayo po ang may tayo lang yata may EDCA sites na US. Sa Southeast Asia, hindi ko alam sa ibang bansa kung meron. Okay. So ano po nangyari? Tayo number 1 partner na US supposedly pagdating sa militar. Puta, pagdating sa ekonomiya, sa nagpunta yung Microsoft, nagtayo ng bilyong kumpanya sa Malaysia. Ngayon po, 2 billion. Google, sa nagtayo, Malaysia pa rin. Indonesia, Tesla yata Indonesia. O Starlink. Basta pinalibutan tayo.
Wala nagtayo dito. Asan na yung partner natin sila? Iba po yung politika sa ekonomiya. Nag-iisip yung mga, kung girahin kayo ng China, meron kaming mga EDCA dyan. Hindi kami sakop ng gobyerno namin. No? Pinoproject natin yung sarili natin na we are in the forefront, just like in World War II. Sinabi ni Pangulong Marcos yan. We are in the forefront. Ha? Just like in World War II. Tapos mag-i-invest kami. Ano kayo bali? Buta bilyon-bilyon dolyar itong dala-dala namin. In fairness, pumunta po sila dito sa Pilipinas. Baka nakita nila yung brownout. Baka pagpunta nila rito, brownout sa NAIA. Puta, brownout. International Airport. Bakit kami mag-invest dito? International Airport lang, hindi na malagyan ng kuryente. Imaginin po ninyo yun, International Airport. Ha? International Airport, nagba-brown out. Sinong matinong investor, yan ba, lihim ba yan? Sasabihin nyo, paninira ba yan? Hindi po paninira yan. Ang investor, bago siya mag-invest, ano ba kalagayan ng Pilipinas? Tignan nga natin, Dario. Puta, brown out sa International Airport. Huwag tayo dyan. Wala. Zero sa malalaking investor. Siguro yung mga babasura, makinalaman sa computer yan. Tapos mahina ang internet. Paano papasok dito ang Google? Puta ba, hina pala internet dito. Huwag niyo na po kung gawin ng presidente ng kahit na ano. Sarili ko nga, hindi ko maayos. Pagsalitain nyo na lang ako ng pagsalitain. Wag. Nakikita nyo ba itong kwarto? Lobat yung airport. Lobat ang internet natin. Diuling. Tapos sasabihin nyo, wag manira. Hindi mo kinakailangan manira, Arnel. Hindi na kinakailangang siraan dahil ngayon ang balita rito sa Pilipinas, hindi naman pwedeng ilihim yung brownout sa NAIA. Ikaw naman, no? Talaga nagba-brownout. Yung daga, ano ba? Ano ba yun? May oras ba yung daga sa NAIA kung kailan sila pwede lumabas? Very basic yun, no? Pupunta ka po siya. Hindi stable yung kuryente. NAIA. Paano pag bigla nag-brown? Hindi na sa airport. Puta, brownout boss. Lipad-lipad muna tayo. Magkakailaw din yan after 1 hour. Saan tayo lalapag dyan? Okay, isa pa pong binabanat nila ngayon. Wala na, lubog na yung mga Duterte kasi nag-aalisa na sa kanila eh. Eto tatapatin ko na kayo. Bagamat yung sinasabi natin in general yan, di ba? Pag nanalo yung presidente, lahat na parang magnet yan. Kung ano yung partido ng presidente o kaalyadong partido, dyan nagpupuntahan yung mga local government official, lalong-lalo na yung mga congressman. May bago ba dyan? Wala. Bakit ba pabagsak ng Duterte? Eto po, yan kasi matagal na nilang ginagamit na formula yan. No? Pero mas katiwa-tiwala po yung survey. Ang dami na po natin, di ba? Survey, number 1 sa survey versus may pinakamalakas na political party. Sino na nanalo? Yung number 1 sa survey. Di ba?
Ano ba naman kayo? Wala po yan yung mga... Akala nyo ba may lakas yan? Ang tao bumuboto hindi dahil hindi sa partido. Putya, namimili yan ng presidential. Sara Duterte, Martin Romualdez, halimbawa sila magkalaban sa 2028. Puta, si Sara Duterte to. Walang ano to, walang partido. Dito ako buboto kay Martin. Malaki yung partido nito. Ganun ba mag-isip? Sara Duterte, okay to. Taas sa survey na to, puta. Iboto ko to. Duterte to. Ito Martin Romualdez. Puta, pinsan to ni Bongbong. Tsaka ito, lalaki ng mukha nito. Hindi ko buboto. Ganun lang po yun. Kahit po sa history, tignan nyo po. Talunan karamihan. Baka mapasaba pa nga kay Martin yan eh. O, getin po natin ha. Pinakamalaking partido. Hawak ni Mitra. Talo si Mitra. Panalo si Fidel Ramos. Sumunod ng pinakamalaking partido, kontrolado na ni Joe de Venecia. Talo si Joe Venecia. Panalo si Erap, number 1 sa survey. Sumunod, hindi na to na people power si Erap, di ba? O, sino bata ni Gloria Macapagal? Si Gibo Chodoro. O, talo. Talo ni Pinoy. O, sinong may control ngayon ng pinakamalaki? Liberal Party. Marroas. Talo kay Duterte. Wala pa pong nanalo na may control ng pinakamalaking partido sa Pilipinas. Yung nag-multi-party na tayo. Hindi po nagmamatter yan. No? Hindi po yan. Sa history ng Pilipinas, Mitra, de Venecia, Gibo Chodoro, Marroas, talo yan lahat pagdating ng eleksyon. Kahit kontrolado nila yung pinakamalaking partido. Hindi nagmamatter. Hindi, iba yung kay FPJ. Wala nga partido sa FPJ. Si Erap walang partido. Basta popular ka, hindi mo kinakailangan ng partido. Kailan ba dumami yung PDP? Nung nanalo na si Duterte. Hindi po before manalo. Baliktad po. Dumami yung PDP laban nung nanalo na si Duterte. Naglilipatan eh. Kala yung pag nanalo si Sara Duterte, pinakamalaki na po kung hugpong ng pagbabago o PDP siya tatakbo. O, naintindihan nyo? Ganyan po ang kasaysayan ng Pilipinas, politically. Kaya itong mga nagmamarunong sa ex na to na suri-suri, umalis na si yung Cebu, umalis na. Naku, kawawa naman yung PDP, talo na yan si Sara. Hindi po yan nagmamatter. Tignan nyo po yung mga popular candidate. Popular sa survey na nananalo. Popular si Duterte, si Erap. Popular si Bongbong Marcos. Sara Duterte. Panalo sila. So mas katiwa-tiwala yung mataas ka sa survey kaysa sa marami kang partido. O marami kang miyembro ng partido mo. Mas kapanipaniwala yun. Na yun ang sukatan, yung survey. Kalukuhan yung mga pinauuso nyo. Ibig nyo sabihin, mananalo si Martin. Ang survey ni Martin, 0.4. Oh, 0.4. Ikumpara nyo sa 40 plus si Sara Duterte. Wala pa nga 1 si Martin. Paano mananalo yan? Very popular po yung Duterte. Dinikit ng dinikit yung pangalan nitong mga mangga. O, tama yan. Kayo talaga ang mangga. Tapos na tayo sa unity, kaya wala na kaming awat ngayon. Tingin ninyo ang sumisira dahil never pong masisira yung gobyerno ng mga oposisyon. No? Ang takot lang po sa paninira, yung mga walang maipagmalaki. Sa hamon nga natin, di ba? Pag malaki nyo naman, may nagmalaki. Namigay ng ilang pabahay. Di ba, katawa-tawa. Ikukumpara nyo kay Duterte kung ano yung mga nagawa ni Duterte. Ang layo, ilang pabahay lang yung pinagmalaki.
Hindi masabi kung saan yung pabahay. Pinananakaw lang ni Duterte yung pabahay sa mga ano na nga, ano na nga yung mga tropang Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.